guys, eto na naman tayo guys. Ako ay short na vlog lang guys kasi magko-comment lang po ako dahil napanood ko yung sa YouTube yung inendorso ni BP Sara si Amy Marcos. Alam niyo sa totoo lang guys, ang gulo-gulo. Hindi ko na maintindihan talaga dyan sa Pilipinas. Pero nga sabi nga, ang dami nga nagko-comment na bakit daw inendorso ni BP Sara, si Amy Marcos, ano daw ang purpose niya, ano daw ang strategy niya, dahil alam naman natin na si Amy ginamit ang mga Duterte, ang mga Marcos ay ginamit ang mga Duterte before. So ngayon, itong si Amy, alam niya na wala siyang makukuhang boto dahil sa alyansa, kaya short for election ay naglipat siya kay Sara Duterte. Ngayon, hindi natin alam bakit inendorso ni BP Sara si Amy Marcos. So ngayon, kung yun ang decision ng BP Sara, isuportahan na lang natin siya. Kasi alam niya ang ginagawa niya at siguro mayroon siyang dahilan kaya inendorso niya si Amy Marcos. Siguro dahil nga di ba, nag-hearing si Amy Marcos tungkol dyan sa pag-kidnap kay PRRD nung nakaraan, kung bakit nadala siya sa The Hague. So, siguro iyan ang dahilan ni BP Sara na pagpapasalamat kay Amy Marcos. Kaya tinanggap ni BP Sara si Amy Marcos na i-endorso. So ngayon, wala naman masama kung i-endorso na ni BP Sara si Amy Marcos. So suportahan na lang natin guys kung ano desisyon ni BP Sara. Kasi syempre yan mga Duterte marunong yan tumanaw ng utang na loob at talagang sila ay hindi nagtatanim ng galit, ganyan. So, sabi nga ni BP Sara, di ba nagpapasalamat siya kay BBM dahil kung hindi dahil kay BBM at hindi napunta si Tatay Digong sa The Hague, hindi sila magiging close ng father niya. Di ba? Kasi before, hindi sila close ni PRRD dahil di ba naghiwalay yung mother niya at saka si PRRD. So kumbaga nagkaroon ng misunderstanding yung relationship nila bilang mag-ama. So ngayon kaya sabi niya nagpapasalamat ako kay BBM dahil kung hindi sa nangyaring ito sa tatay ko na punta sa The Hague, sa Netherlands, ay hindi kami magiging close na magpapamilya. Siguro yun daw talaga ang way na mapunta si PRRD sa The Hague para mabalik ang dating closeness ng pamilya ni BP Sara ng kanyang tatay. So syempre kahit naman sino guys, pag naghiwalay ang mga parents, di ba, hindi rin at nag-asawa yung kanilang tatay or yung nanay, syempre hindi magugustuhan yun ng mga anak. Kaya sabi niya, thank you, at ngayon ay naging close kami ng aking tatay na si PRRD. Kaya guys, sa May 15 ba or May 12 election, iboto na so yung lahat ng nasa Pilipinas, iboto nyo ang PDP laban Duterte 10. Yeah? Iboto nyo lahat ng kandidato ng PDP laban Duterte 10 para maayos na ang Pilipinas at mawalan na ng mga korap dyan sa gobyerno. Kasi guys, ang gulo-gulo na dyan sa Pilipinas. No?
Kaya kailangan maging maayos na ngayon ang Pilipinas, guys. So ngayon guys, PDP laban. Lahat ng Duterte 10 candidates ay iboto nyo, ha? Lahat yan, si Glenn Chong, Tony Glenn Chong, Atty. Vic Rodriguez, Bongo, Senator De La Rosa, Lambino, basta lahat yan guys ng number 10. Huwag kayong iiboto nyo lahat yan para matanggal na ang mga korap dyan sa gobyerno. Kasi nakakahiya, well known na ang Pilipinas sa buong mundo na mga korap ang mga nakaupo dyan sa gobyerno, guys. Di ba nakakahiya? So guys, that's all for today. And support tayo kay PDP laban para everybody is happy, guys. And hopefully, si PRRD, Tatay Digong ay makauwi na ngayong katapusan ng ng April. Kasi guys, continuous ang hearing nila dito sa Dahig. Hindi na lang nila pinapakita yan sa TV or tinitelevise kasi ganun ang mga hearing dito sa Europe. Hindi nila yan inaanuhan na ina-approvean na i-televise sa TV ang hearing dyan. Hindi kagaya dyan sa atin na pag nag-hearing ka, naka-televise ka sa TV. So, kaya, don't forget guys, PDP laban, suportahan natin ang lahat ng kandidato ni BP Sara. Okay guys, thank you for watching and till next time my video and bye!